Hello mga kabaro, welcome back sa channel ko. Ngayon gusto kong pag-usapan ang mga tunay na hirap na pinagdadaanan natin bilang seafarers, mga bagay na hindi laging napapansin o nababanggit ng iba. Mukha tayong matatag, pero may mga pagsubok tayong daladala na minsan ay mabigat din sa kalooban. Kung isa kang seafarer o may kakilala kang nasa industriya, baka makarelate ka dito. Tara, simulan na natin. Pero bago yan, please don't forget to click subscribe. Struggle 1, pagkalungkot dahil sa pangungulila. Isa sa mga pinakamahirap na aspeto ng pagiging seafarer ay ang palagiang pangungulila. Kahit ilang kontrata na ang matapos, hindi nawawala ang lungkot na dulot ng paglayo sa pamilya. Mga birthday, Pasko, anibersaryo, marami tayong namimiss na espesyal na okasyon. Sa akin, kahit ang paglaki ng anak ko na hindi ko nasusubaybayan, nakakaantig ng damdamin. Kahit anong effort natin sa pakikipag-communicate, iba pa rin talaga ang presensya. Kung naranasan mo na ito, alam mong napakahirap. Struggle 2, pagod sa pisikal at mental na aspeto. Walang biro ang pisikal na trabaho sa barko. Mahahabang oras, mabibigat na gawain, at minsan walang tulog, talagang nakakapagod. Yang araw tuloy-tuloy sa mga trabaho tulad ng pag-chip, pagpintura, o pag-asikaso ng supplies, minsan halos walang pahinga. At hindi lang katawan ang pagod, pati isip natin. At dahil dyan, nag-overthink, nagdudulot sa atin ng stress, anxiety at minsan depression. Para tayong walang katapusang nagtatrabaho, pero tinatanggap natin ito dahil alam natin ang dahilan ng sakripisyo natin. Struggle 3, kawalang katiyakan sa kontrata at pananalapi. Isa pang malaking hamon ng kawalang katiyakan sa kontrata, hindi natin alam kung ang kontrata ba ay ma-extend o matatapos agad, kaya't hindi rin tiyak ang kita. May mga sitwasyon na ibebenta ang barko nyo at di mo alam ang magiging sitwasyon kung uuwi kayo o hindi. At ang mga plano mo sa ipon at strategy ay masisira. Nakaka-stress ang balansehin. Ang pag-iipon para sa pamilya habang nag-aasikaso ng mga pang-araw-araw na gastusin. At tuwing matatapos ang kontrata, lagi ang tanong, ano ang kasunod? Pero kahit ganito, nagagawan natin ng paraan. Struggle 4, mga suliranin sa kalusugan. Ang kalusugan natin ay madalas na naaapektuhan sa ganitong trabaho. Mula sa pananakit ng likod hanggang sa mas seryosong mga sintomas, minsan madali nating binabalewala ang mga ito para lang magpatuloy sa trabaho. Nasa dagat tayo at madalas limitado ang access sa mga doktor o tamang gamutan. Kaya't kahit may sakit, pilit nating kinakaya. Alam natin na para sa pamilya ito, pero minsan nakakalimutan natin na tayo rin ay kailangan ng pangangalaga. Struggle 5, sakripisyo para sa mahal sa buhay. Lahat ng hirap at sakripisyo na pinagdadaanan natin, ginagawa natin para sa pamilya. Alam natin ang bigat ng pagsusumikap, ang paglayo sa kanila, at ang mga nawawalang oras na sana'y kasama natin sila. Para sa mga mahal natin, pinipilit nating kayanin dahil gusto nating mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa kabila ng lahat, ang mga sakripisyo natin ang nagiging dahilan para magpatuloy tayo. Kung isa kang seafarer na nakaka-relate sa mga ito, gusto kong marinig ang kwento mo. I-share mo lang sa comments at sama-sama tayong magbigay ng suporta sa isa't isa. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat lagi mga kabaro.